Huwag na natin patagalin pa Of para course. siksik at liglig ang ating programa. Nasa atin na pong linya si Senator Risa Ontiveros na talagang nakatutok sa mga usaping ito. Ang naano ko kasi dito, tinatanong niya kasi kung yung pagdagsa ng mga Chino doon sa Cagayan, kung totoong dagsa sila doon, panibagong pastilya scam ba ito? Oo, mag-refresher tayo. Ano ba tong pastilya scam na ito? Ito yung inimbestigahan nila sa Senate na pagro-rolyo ng suhol Yes, sa mga ng taga-Bureau of pera. Immigration para malaya makapasok yung mga Chino na eventually na-discover na nasa mga pogo. Diba? At kung saan-saan na at gumawa na ng mga krimen. Anyway, nasa atin ng linya, ano, Ate Zen? Ayan. Si Senator Risa Ontiveros po nasa ating linya. Magandang umaga po sa inyo, Deputy Minority Leader ng Senate. Good morning ma'am. po. Good morning din po, Ms. Nympha at Ms. Isa at lahat po ng ating mga tagapakinig. Yan, good morning po. Ma'am, una yung tungkol po muna doon sa Cagayan, yung issue doon sa mga estudyante. Ma'am, ano na po yung inyong mga nakalap na impormasyon at bakit para po sa inyo ay ito ay concerning o nakababahala? Well, nakakabahala talaga. No? Kasi ang una ko ring naisip noon, bagong kabanata na naman ba ito ng pastilya scam. So, alam naman natin ang pag-aabuso ng visa upon arrival noon at pa pang mga immigration processes natin na nagpapasok ng walang ka-check-check. Hello, Yes, ma'am. naputol. Naputol. Sige, Yung balikan pastilya natin. scam na yun, di ba, inimbestigahan nyo ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations na eventually nauwian sa pagpapatigil na ng visa upon arrival na yun eh. Yes, Oo, oo. And okay na raw. Ma'am, you were saying po, Ay, opo, sorry kung naalala po ninyo, dahil sa mga hearing namin noon na nag-imbestiga dyan sa pag-aabuso ng visa upon arrival at yung pagpapasok ng walang ka-check-check sa mga Chinese POGO employees noon, yung panahon nga ng pastilya scam, dahil sa mga hearing na yon, na-suspend yung ating VUA o Visa Upon Arrival System nung panahon na yon. So, baka ito din ang mangyari sa development na ito ngayon dyan po sa mga Chinong estudyante sa Cagayan. Kasi dito naman sa pagdinig tungkol sa Scam Hub, parang dun na nag-evolve no, yung pag-imbestiga namin sa mga POGO, napag-alaman na rin natin na yung nabanggit nyo rin kanina, mukhang bumibili ng mga peking Philippine passport ang mga Chinese para makapagtrabaho sa mga scam centers na ito. Kamakailan lang nga, sa Thailand, may nahuli ding mga Chino na nagpapanggap na Pilipino. So kahit pala sa mas malawak na ASEAN region, naghahasik ng lagim ang mga ito. So baka konektado din ito sa biglang pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Ma'am, yung Kaya, nakakapagpanggap silang Pilipino sa abroad, like sa Thailand, dahil may hawak po silang documents bilang Filipino. Right. Imagine, so yung nakakakuha either ng peking Philippine official documents o mga totoong, mga legit na Philippine. Nasa probinsya kasi si Senator Ontiveros kaya napuputol. Unstable ang kung connection. kung nakakapagpanggap na Pinoy, may Philippine passport. Kasi Oo yun ang nga, proof diba? ng Pinoy ka sa abroad. Ang pruweba mong Pinoy ka, Philippine passport. Yun nga. Alam mo yung yan yung binabanggit din ni Congressman Robert Ace Barbers na mamaya makakausap natin. Kasi meron siyang binabanggit na so-called Chinese mafia na behind doon nga sa pagkakaroon ng birth certificate, driver's licenses, passports nitong mga Chinese nationals na ito. Kasi para makakuha ka ng Philippine passport, kailangan birth certificate, di ba? So, ibig sabihin, may na-present na birth certificate sa Yun na nga. DFA. At tapos tinanggap naman. Anyway, kung okay na, hintayin lang natin yung senya. So, ito lang iba-iba yung figures kasi na lumalabas. Sabi nung una ni Congressman Lara, yung nag-file ng resolution sa House, 4,500 daw yung mga Chinese students na nag-a-attend sa mga klase sa isang private university lang. Yes, Tapos, sa Bureau of Immigration naman, ang sabi nila, 1,516 student visas lang ang kanilang in-issue sa Chinese nationals na nasa Cagayan, yan ay last year. Medyo malayo yung numero, no? Oo, at eto pa. Ang immigration, sabi ni Commissioner Norman Tansinko, 400 Chinese students lang ang attending physical classes sa Cagayan dahil yung iba
ay okay, since the school they were enrolled in was still implementing distance learning, ayun, so Aha. naka-distance learning daw. So pwede Still, online, ibig pong sabihin noon. oo, still 400, magkakaiba pa rin yung figures, kaya ito sabi, kaya talagang dapat magkaroon ng investigasyon. Oo. Iba-iba yung figures natin, isang gobyerno naman tayo. Pambira. Actually, yun nga yung pinopoint out sa Kamara ng mga kongresista nagpapaimbestiga nito. Kasi bate nga sa nakalap nilang bilang, higit 4,000. Tapos sabing ng Bureau of Immigration, higit Oo. 1,000, di ba? So, papaano na yung nasa 3,000 pa? Kaya Di ba? nga, oo. May mga proper documents ba yan? Tsaka siguro naman hindi sa hangin lang nanggaling yung information ni Congressman Lara. Congressman siya dun sa... Although Top, si Cagayan Governor Manuel Mamba, at na-interview na rin kasi dito sa DCWB, di ba? Nagtatagapagtanggol ng mga sini. Yun, parang wala naman daw siya nakikitang masama, nothing to be alarmed nga daw dito sa Chinese influx sa kanyang probinsya. Yun nga lang kasi maraming mga katanungan na dapat sagutin, Oo. 'di ba? Oo, tsaka bukod dun sa possibly na mga illegal na gawain na nangyayari, kagaya nga ng issuance ng mga fake na documents ginagawang Pinoy, yung mga Chinese, ang concerning din yung sinasabing nasa mga EDCA sites, di ba? Oo. So, ibig sabihin ng ESPIA. Actually, sabi ni Professor Cabalza, hindi lang daw pala sa Cagayan, meron din daw sa So, Subic. sa ibang siguro may EDCA site din. dun. Oo. Ayun, Halika nagbabalik natin, na ma'am. po. Sana hindi na maputol yung linya. Opo, ma'am. Senator Hi. Tiveros. Opo. Opo. Sorry, naputol ulit. Nasa na ba tayo kanina? Opo. Ma'am, tinatakan natin yung tungkol po dun sa mga Chinese sa Cagayan. Nasabi niyo po nakakakuha ng mga Philippine documents na Yes. gagamit. Ayun. Sige po, ma'am. Iyon. So nakakaloka, di ba? Hindi lang nakakakuha ng Philippine documents Mm. para gamitin dito sa mga nagagamit pa yung ating mga official Philippine documents Mm. para magtrabaho sa mga di umanong scam hubs sa ibang bansa sa ASEAN tulad sa Thailand. So, hindi lang ito nakaka-insult. Opo. Aha, Naku, lilipat sayang tayo yung ng linya. kanyang Ito, signal. one more try with feelings, ha? Ayan, ano natin to? Para mas maganda yung ating talakayan. May number bang binigay si Senator? Ayan, binigay na. Pinorward ko na kay Calling Zen. ulit. Calling. Siguro, magaan tayo? Nagsanyasa na lang. Sorry. Para Wait lang mas daw. maayos yung Calling ating calling na talakayan. si Oo. Ms. Zen. Pero mamaya, makakausap natin si Congressman Barbers. Yes. Concerned din doon sa issue. Ayan. Ma'am, opo. Ma'am, pinapaliwanag po ninyo, Senator Ontiveros? Opo. Opo. Yun na nga, sobrang hindi lang nakaka-insulto, pero nakaka-alarma na yung mga official Philippine documents natin nagagamit pati sa ibang mga ASEAN region o countries tulad ng Thailand para magtrabaho din sa mga scam hubs. So sobra na nilang dinidevalue yung kahalagahan ng ating Philippine documents tulad ng passport, pati birth certificate at iba pang ID. So, ibig sabihin din, ma'am, may network sila dito. Hindi po nila ma-access Yes. naman yung mga documents na yun. Hindi ba? Exactly. Opo. Kaya mukhang valid pa rin, napapanahon pa rin yung aming pagsilip. Ano ba nangyayari sa loob, hindi lang ng Bureau of Immigration, pero pati sa ibang mga opisyal na ahensya at departments natin na may kinalaman sa security at integrity ng ating mga official Philippine documents na iyan. Opo. Senator Hontiveros, kamakailan po, nabanggit po ni Tuguegarao Mayor Myla Rosario Tingke na racial discrimination, racial profiling. Xenophobia. Yung nangyayari ngayon, opo, kasi binabatikos nga daw po yung pagdagsa ng mga Chinese nationals sa kanilang lugar. Ang iba naman daw po yung intention, ayaw daw ho ba natin na dumarating yung mga ganitong dayuhan na pinipili po ang Pilipinas para po sila'y makapag-aral. Your thoughts po? Well, narinig ko pa lang yan mula sa Beijing, mula sa China mismo. At mula sa China, propaganda lang yan. Kasinungalingan nila ng bansa nila iyan. Kasi sa usapin ng pambansang seguridad, ang tinitignan dito ay ang involvement ng People's Republic of China sa pagdanak sa Cagayan na mayroon ding EDCA site. Out of the ordinary Kaya malamang kailangang suriin. Kumbaga nakaagaw ng pansin natin, so dapat lang alamin.
At sa usapin naman ng immigration na pinag-uusapan din natin kanina, alam natin na napakaraming mga sindikato at puganteng Chino ang nakapasok sa bansa dahil sa Pogo mula noon, dahil sa pag-welcome ni Duterte sa mga Pogo, kaya kailangan din tignan yan. In any case, kung mapatunayan naman na Chinese students talaga sila, edi okay, wala tayong problema. At least alam natin ang totoo. Pero sa ngayon, ay may concerns at kailangan tugunan ng agam-agam na mga kababayan natin doon kasi at the end of the day, sila ang magiging mga kaklase, kapitbahay at kasama sa komunidad ng mga Chinong iyon, di ba? Ito yung ma'am yung sabi ni Senator Francis Tolentino kahapon. Nakatanggap daw po siya ng sulat mula kay Tugigaraw City Mayor May Lating. Ang sinasabi, dinedeny po basically na libo-libo daw yung mga Chinese students na nandun na in-invade na o sinakop na yung kanilang bayan. At ang sinasabi po, pinopromote nila ang Tugigaraw bilang Center of Education. Tapos nung isang araw naman ay part na natin. Katanggap-tanggap po ba yun o talaga nagdududa lang tayo dahil nasa EDCA site sila? Well, at hindi lang dahil nasa EDCA site. Pero kung yan ang sinasabi ng Chinese Embassy in the Philippines, kung people-to-people exchanges talaga ang pinopromote nila, hindi ba ang pangunahing larangan na dapat pagandahin ang people-to-people relations ay sa karagatan kung saan patuloy yung pagbabanta at aktwal na pandadahas nila laban sa ating mga mangingisda, Coast Guard at Philippine Navy. Kung talagang people-to-people ang pinopromote nila at sa pamamagitan daw ng ating education system, masyado namang tawag pansin nga na ang timing ngayon na 'di ba dinadahas nila ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea, hindi pa rin na-resolve yung sobrang laking presensya nila sa ating electricity grid, hindi pa na-resolve yung sobrang laking presensya din nila sa POGOs, bigla na lang, timing na timing, ang dami-dami nilang mga kababayan doon sa isang lalawigan na nagkakataon lang naman na location din ng EDCA site. So, parang masyadong maraming coincidences para ngayon sabihin nila people-to-people lang naman iyon. Samantalang yung people-to-people relation nila sa atin, lalo na sa karagatan, ay napaka hindi friendly, di ba? Senator Hontiveros, meron din po ba kayo nakuhang information na bukod sa Cagayan, may iba pang mga lugar na may posibilidad na may so-called Chinese influx po o yung pagdagsa nga po ng mga Chinese nationals? Wala pa naman kung kaugnay ng EDCA site, pero yun na nga, ang dami ng mga lugar dito sa ating bansa na may mga issue na sila yung kasama, yung kung saan yung mga POGO sites, no? Yung karagatan na nga, yung ating grid na nationwide na infrastructure nga. At pati yung iba't ibang mga incidents na mga krimen, either na ginagawa ng kanilang mga nationals laban sa mga Pilipino or ng mga nationals nila sa isa't isa. So, masyadong maraming coincidences para sabihin na hindi ito cause for concern at hindi ito dapat na alamin ng ating mga otoridad at pati naming mga mambabatas. Kaya magpaplano na nga at pinag-aaralan namin ang paghahay ng isang resolusyon kaugnay dito. Yun nga po, Senator Hontiveros, kasi may mga nagsasabi na nilalagyan lang ng mali siya ng ilang mga politiko ito o napapraning lang. Galing sa Chinese Embassy mismo yan, ma'am. Nung nag-file ng resolution sa House, sa Kamara, para imbestigahan ito, sabi nila malisyoso daw yung pagpa-file na yun ng resolution Or sa Kamara. napapraning nga lang. Napapraning at inuudyokan daw ang taong magalit sa China. Galing sa embahada yun. Naku, hindi naman kailangan udyukin ang Pilipino na magalit kung ilang taon ng binabangga at ninanakawan ng huli ang ating mga mangingisda. Hindi tawag nito malisyoso lamang ito dahil ang mali siya ay walang pinagbabatayan or halos walang pinagbabatayan. Pero tuloy-tuloy yung mga konkretong ebidensyang ng mga ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ating mga likas yamang dagat, ano ang halaga ng mga coral reefs at iba pang mga sensitive at endangered species.
Naku, naputol ulit si Senator. So, tatanong ko pa sana yung natin, yung iba-ibang figures. So, ang alamin na lang natin kung magpapatawag na ng investigasyon, sino-sino yung ipatatawag. Ako sigurado na yung Bureau of Immigration Yeah, pagpapaliwanagan for sure na naman yan. dito. Oo. Kasi nga ang unang tanong niya, ano ba, panibagong pastilla scam na naman ba to? Na binanggit nga natin yung pastilla scam na yon. Ay, hello dun sa mga taga Bulacan. Dun galing ang pastillas, Ako di ba? taga Bulacan ako, Bulacania ako. Naku, paborito ko yung pastillas na yun. Yun yung totoong pastillas ho Para dun sa mga hindi nakasubaybay, yung pastillas kasi, di ba Gawa yun sa yung gatas candy? ng kalabaw yan. Gatas ng kalabaw, Tapos may nirorolyo. asukal. Tapos Oo. nirorolyo sa papel. Yes. Oo. Yun ang tawag doon sa suhol sa taga-immigration, Bureau of Immigration, na na-confirm naman ito kasi maraming nateki, di ba? Nasira Maraming nga yung bakit imahe ng nakasuhan? totoong pastillas dahil dyan eh. Oo, maraming nakasuhan sa Bureau of Immigration. Panahon Duterte At administration marami yan, ring di ba? nabago na patakaran Yes. ng dahil dyan. Oo, so nirorolyo nila yung pera, 10,000 pesos noon kada Oo. kada palusot sa mga Chino na yun nga para maluwag sila makapasok dito. Ang term nga kumikitang kabuhayan, Correct. yung mga oo. BI So person. nirorolyo nila yung papel na mukhang pastillas kaya tinawag yan na pastillas scam. Ay, nako. Sabi, bigayan ng pastillas, hati-hati na, pambihira talaga. Oo, ayan. So nasaan na tayo? Ako naman na nawala. Ma'am. Ayan, naputol ulit siya. Very unstable talaga yung kanyang signal, no, sayang. Oo, Pero may mga, Louie, ako help. may isa pa akong tatanungin eh. Kasi, di ba sabi mo nga kanina, may separate, parang naunang resolution about the gentleman's agreement. So ano bang balak ni Senator Yes. Risa? Pagsabay na lang ba? Pag-isahin na lang ba? Oo. Or At saka- separate investigation? Oh, tsaka bakit na naiimbestigahan pa, ikinonfirm na. 'Di ba? Ni dating Pangulong Duterte na talaga nakipag-usap Ayan, siya. nagbabalik na po Ayan. si Senator Risa Hontiveros, Opo. ma'am. Ma'am, tungkol po doon Hello. Opo. Ma'am, wag na kayong gagalaw ha. Oo, Para hindi na hindi tayo na ako maputol. humihinga halos. Opo. Opo, okay lang po. So ma'am, pagka magpa-file na po kayo ng Cagayan. Yes. So ma'am, kung sa pagpapatawag ng investigasyon dito, sino-sino ho ang gusto ninyo? Siyempre, kasama na po doon yung ating walang kamatayang Bureau of Immigration dahil nga sa pagtatanong namin na, 'di ba, bagong yugto na naman ba ito ng tulad ng VUA na ginamit para sa mga Chinese POGO employees. Posibleng depende sa kung saang komite i-refer ito, depende sa desisyon ng ating tagapangulo, maimbita din yung mga local and national officials na nagsalita na. Paano ito hindi na nananatiling national concern pero regional na rin, no? Dahil nag-figure na dito yung iba pang mga ASEAN member countries tulad ng Thailand. Baka rin yung Department of National Defense dahil nga EDCA site ay nakalocate din dyan sa probinsyang iyon. So, any and more posible sa mga resource persons na ito ay maaring mag-shed ng liwanag dito at maging basehan din ng aming magagawang mga rekomendasyon. Opo. Ma'am, Kasi Commission- Senator Hontiveros, di ba, before, naghain na rin po kayo ng resolution, nagpapaimbestiga naman doon sa gentleman's agreement between the former Oh, President yes. Duterte and China. Ito ho Opo. bang ihain nyo na resolution? Gusto nyo talaga separate discussion po ito or Yes. investigation? Opo, separate discussion po ito, pension of session, ito namang tungkol sa pagdagsa ng mga Chinong estudyante dyan sa ating lalawigan ay pinag-aaralan pa po namin at kung sakali ay isusulat pa. Pero alam natin, di ba nakapansin-pansin, parami ng parami at hindi nababawasan itong mga issue natin kaugnay ng China at may basihan yun dahil sa kanyang hindi magandang ipinapakita sa atin sa maraming lugar, sa karagatan, sa grid, sa mga POGOs, no? At ngayon dito sa isang EDCA site. Opo. Ako isang tanong lang, no. Sa palagay niyo ba, Senator Hontiveros, ito pong napabalita na Chinese influx po sa Cagayan, may kaugnayan din po ba ito sa balikatan exercises? Well, kung EDCA site yan ay malamang kaugnay o lalahok sa balikatan exercises, posibleng sa iba pang mga joint na naval exercises. So malamang mababanggit din iyon kung amin nang maimbestigahan yung aking resolusyon. At ma'am, iimbitahin din ho ba siguro yung Commission on Higher Education? Kasi sila yung Opo, overseer ng tama mga kayo. eskwelahan. That's right, that's right. So yung CHED Opo. ay malamang maiimbita rin para malaman ano na yung status nga ng enrollment ng mga Chinong estudyante, makapag-comment din sila dun sa iniulat, no, ng isang guro
doon sa lalawigan para mabigyang linaw po itong lahat sa konteksto ng mga plano natin para sa higher education. Hindi lang para sa mga dayuhan, pero para sa ating mismong mga kabataang Filipino. Opo, Senator, pasensya na po kung makulit lang, no? Pero sa palagay niyo ho ba, hindi po ito magtataboy ng iba pang mga dayuhang estudyante na gustong mag-aral dito sa Pilipinas? I don't think so po. Kasi matagal ng totoong hindi lang sa lalawigang iyon, pero all over the country, nagsusubok talagang magtayo ng mga educational hubs, diba, maging center of excellence at kung ano pa, at ang CHED ay maraming masasabi tungkol dyan, all over the country, hindi lang dito sa iisang lalawigan. At I'm sure maintindihan ng ibang mga dayuhang estudyante na ang Pilipinas, tulad ng kani-kanilang mga bansa, ay nais lang siguruhin ang pambansang tanggulan din, no, ng ating bayan. At wala pong masamang implikasyon sa kanila in terms of karapatan nilang mag-aral dito. Kahit yung mga sinong estudyante na dati na ring nag-aaral dito, nakapagtatapos, nakapag-earn ng mga degree nila dito, walang problema yon. Ito lang talaga yung sobrang dami bigla, no, sa isang lugar at sa konteksto nga nitong marami at magkakaugnay-ugnay ng mga issue ng Pilipinas sa China. Tsaka karapatan natin magduda kasi doon sa pinagagawa po nila sa West Philippine Sea nga di ba? Exactly. So wag naman silang itong Chinese embassy sa Pilipinas, wag naman masyadong mag-inosente kuno, hugas kamay, kasi kahit doon sa ibang mga issue natin kaugnay nila, lalo na sa West Philippine Sea, sobra silang kunyaring mag-inosente at nag-gaslight pa, no? So tumigil sila sa tayo na naman ang pinapalabas nilang masama na malisyoso daw at kung ano-ano pa. Excuse me, karapatan po natin alamin at ilagay sa linaw ang mga issue ito. At kung walang problema, di mabuti, di ba? Pero karapatan talaga nating umalam. Ayun, opo. And then ma'am, going back po doon sa gentleman's agreement, meron na nga po kayong resolution. Nagsalita na ho si dating Pangulong Duterte. Basically, kinonfirm niya, meron siyang pakikipagkasundo, pero wala daw naman siyang isinuko. Pumayag lang siya na hindi kumpunihin yung BRP Sierra Madre para peaceful yung coexistence natin sa West Philippine Sea. Yun ho ba ay katanggap-tanggap? At doon sa sinabi ng presidente na yun, meron pa ho bang kailangang imbestigahan? Definitely, lalo na kung inamin niya. Hindi talaga katanggap-tanggap yan. Kasi yan na nga ang pag-amin niya, usin ang BRP Sierra Madre. Yan ang pinakatawag namin importanteng sovereignty marker natin sa buong West Philippine Sea. Dahil ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned vessel pa rin ng Philippine Navy, sadyang itinigil natin dyan sa Ayungin Shoal bilang tanda na gaya ng sinasabi nung kampanya at kilusang iyon, atin ito para pumayag si Duterte na hindi ire-repair yan. Hayaang tuluyan ng maagnas at mahulog na lang ang piraso niya sa dagat at lumubog na lang sa lalim na yan. Yan ang sinasabi ni retired Senior Associate, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Pag inayagang mawala ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, di bibigyang daan natin ang China na totohanin niya. Totohanin na niya yung kanyang illegal na pagkamkam dyan. At ang mangyayari ay maisusuko natin ang ating pambansang soberanya dyan. Inamin niya ni Duterte, yan ay isang malaking krimen niya sa ating bansa. So ano po ang trajectory ng investigasyon dito? Well, pag magre-resume na nga kami ng sesyon sa susunod na Lunes, no, sa 29, inaasahan kong maire-refer yan sa tamang komite at hari nawa may i-schedule ka agad ng tagapangulo ang pagdinig dyan. Ayun. Ma'am, bago po namin kayo bitawan, siguro last question po ito. Makalembang na yung simbahan. Pero importante po ito, Senator Hontiveros. Kamusta po yung issue naman kay Pastor Apollo Kibuloy? Oh, well, ayan na. Not one, not two, but wait, there's more. 3 na warrants ang isinerve sa kanila. Yung galing sa korte sa Davao, yung korte sa Pasig, at yun para sa non-bailable offense, at mismo warrant ng Senado. Pero awa ng Diyos, hindi pa rin siya ma-procure at hindi pa rin siya ma-aresto. Kaya't nanawagan po ako kay bagong Chief PNP Marbil
na mag-step up naman ang PNP. Mhm. Kasi baka may failure of intelligence na hindi pa di umano matukoy ang whereabouts ni Kibuloy para siya ay maaresto. At ano pa ang iniintay po nila Mhm. na kanselahin ang lisensya sa firearms ni Kibuloy. Dahil kitang-kita na sa buong social media, so ano pa ang kailangang patunay sa mata ng PNP? Mayroong private army si Kibuloy, armado ito, at nagpo-post sila sa social media na handang halos magpakamatay at handa silang gamitin ang kanilang armas, Mhm. handang mandahas para lang protektahan si Kibuloy. So, Mhm. banta siya sa peace and order ng ating bansa. Sana po mag-step up na ang PNP Mhm. para, 'di ba, bigyan ng respeto yung mga warrants na kanilang iserve at maaresto na si Kibuloy, ma-produce na Opo. sa aming pagdinig sa Senate Tsaka Committee. parang kahiya-hiya naman yata hindi nila makita si Pastor Kibuloy. Hindi Yun na na rin nga nga nila po. makita si Gerald Bantag Bantag, di ba? ng Ng dating Bucor. Tapos Ayun. Kibuloy, hindi na makita. Diba? Ang laki-laki So, ng NBI, ng PNP, ng Oo. AFP. Yes. So, wag na nilang dagdagan. Bawasan na po yung mga wanted persons, wanted sa buong kapangyarihan ng mga warrants mismo ng ating mga korte at ng Senado. Mhm. Arestuhin na po si Kibuloy para paharapin na sa iba't ibang pagdinig na ang tagal-tagal na siyang hinihintay. Ayan. And with that po, Senator Salamat Hontiveros, po. maraming pong salamat sa inyo pong Salamat din panahon. po. Ingat po kayo Opo. palagi. Ingat din po, lalo na sa init na ito. Opo. Ayan. Sa ang ating po nakapanayam si Senator Risa Ontiveros. Ayan, meron pa tayong mga ibang mga Hinihilingan, walang pinopro